Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa, una digit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasada ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo na bubuhay at naghahari isang Diyos magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, paulit-ulit natin sinasabi at ipinapaalaala sa ating mga kagabay na lahat tayong mga tao, maliban sa dalawa, ay mga makasalanan. Namana natin ang original sin, ang kasalanan ng ating mga biblical parents. Ang unang mga tao, ang unang babae at lalaki sa sanlibutan, si Adan at si Eva. Our biblical parents. Namana natin ang kanilang kasalanan sa kanilang pagsuway sa kagustuhan ng Diyos, sa kautusan ng Diyos, na huwag silang kumain ng bunga ng puno ng kahoy ng kaalaman. The fruit of the tree of knowledge, ang kaalaman ng kabutihan at kasamaan. Dito nagsimula ang kasalanan ng sangkatauhan. Nang sinabi ng Panginoon sa nagkasala nating mga magulang na lumayo kayo, magparami kayo, at sa pamamagitan ng inyong pawis at buhay, mabubuhay kayo. Nawalan ang ating mga magulang ng walang hanggang kaligayahan sa paraiso, at namana natin ang kanilang kasalanan ito. Tanging dadalawa lamang ang ipinanganak na naging tao na walang kasalanan. Una, si Jesus. Bagamat si Jesus ay tunay na Diyos, ang pangalawang persona ng Santissima Trinidad, naging tunay na tao sa kapangyarihan ng Espiritu Santo at nabuo at iniluwal sa sinapupunan ng Birheng Maria. At dahil nga dito, Diyos Jesus, kahit naging tao siya, hindi siya nabahira ng anumang dugis ng original sin o ng kasalanang mana. At ganoon din ang pangalawa, ang Birheng Maria. Sapagkat ang Birheng Maria ay pinili ng Diyos, bukod tangi sa lahat ng mga kababaihan, pinili na Diyos na magiging ina ng ating tagapagligtas. Kaya hindi siya nagkaroon ng bahid ng anumang kasalanan. Nang siya ay inluwal sa sinapupunan ng kanyang inang si Santa Ana. Saint Anne. Yun ang ina ng ating inang Birheng Maria. Ngunit tayong lahat, magkakasala tayo. Mabigat at magaang kasalanan. Mortal at venial sin. Ang mortal sin ay kasalanan alam nating masama ang ating gagawin, ginagawa natin. Alam natin, magkakasala tayo. Kaya ang tawag dyan, mortal sin. At ang venial sin ay mga kasalanan ayaw man natin gawin, napipilitan tayo. Ayaw natin magkasala, gusto natin. Ngunit, mahina tayo, tao lamang tayo, magkakasala tayo. Yan ang venial sin. At dito tayo, hahatulan ng Diyos sa darating na panahon. Panahon, tiyak ang pagdating, ngunit kung kailan at paano ay walang nakakalam. Ito ay ayon sa aklat ng pagbubunyag. Nasabi nga, ang pangalawang pagdating ng
Ang hudyat ng pangalawang pagdating ng Panginoon ay lindol, kaguluhan, patayan, at kaya na magkalindol sa bangkok talan kamakailan, mayroon ng mga nagsasabing ito na yata ang simula ng tinatawag na pangalawang pagdating ng ating Panginoon. Ngunit hindi natin ito dapat ikatakot. Totoo man o hindi na itong mga lindol, itong mga patayan sa politika, itong mga pagnanakaw, itong mga labanan ng mga bansa, itong mga giyera, ito ay ang mga ilan sa mga udyap na mababasa natin sa aklat ng pagbubunyag. Subalit, huwag tayong matatakot sapagkat magkakasala man tayo, nakahanda ang kapatawaran ng ating Panginoon kung ating pagsisihan. Kilalanin natin ang ating pagiging makasalanan. Pagsisihan natin ng buong puso, ng buong katapatan, ng buong kababaang loob, ng buong pagkikilala. At babayaran natin ang ating pagkakasala. Hindi basta-bastang sasabihin, Lord, I am sorry. My God, I am sorry. Brad, pasensya ka na, nagkakasala ko. Hindi. Dapat pagsisisihan natin. At hihingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Sapagkat, tandaan, na kaya nagkaroon ng panahon ng Kwaresma sapagkat binugunitan natin ang mga pagkakasala, ang ating kahinaan, ang ating mga kasalanan, at ang ating paghingi ng kapatawaran. Ang ating panalangin sa Panginoon na tayo ay kanyang papatawarin. Mababasa natin ito lahat sa banal na aklat at magiging sa mga turo ng ating inang simbahan. Ngunit kailangan natin ang humingi ng pagpapatawad. Kailangan natin ang magsisisi. Pagsisisihan natin ang ating mga kasalanan. At sa ating pagsisisi, ating itanim sa ating isip, magiging gabay natin ang panalangin o ang paghingi ng kapatawaran ng isang Parisiyo at ng isang publikano. Yung Parisiyo, alam natin yan, mga relihiyoso yan noong kapanahonan ni Jesus. At ang publikano ay ang mga makasalanan. Ang mga sinasabing na nangungupit sa pangungulitan ng buwis, ngunit higit na makasalanan ang mga religious leaders, ang mga Parisiyo at ang mga Sadusiyo. Kaya nga, sa banal na aklat ating mababasa ang dalawang makasalanan na humingi ng kapatawaran sa Diyos. Ang isang Parisiyo o relihiyoso, ang isang publikano o makasalanan sa harap ng mga publiko, sa harap ng mata ng mga tao. Ang Parisiyo, habang na humingi ng kapatawaran, nakaliyad ang dibdib, nakatayo, at sinabi sa Panginoon, Panginoon, mabuti na lamang at hindi ako kasi sama ng publikanong yan. Nagbabayad ako ng tetis, nagbibigay ako ng tetis sa simbahan, sa templo. Nagdarasal ako, nag-aayuno ako, nananalangin ako. Mabuti na lamang, ganito ako Panginoon. Humingi ng kapatawaran, napakayabang. Humingi ng kapatawaran, nanglalait ng iba, nagdadamay ng iba. Sinasabing wala sa kasalanan, hindi katulad ng isang publikano. Samantalang yung publikano, lumuhod, nakayuko, hindi nakatingala, nahipahiya, nagsisisi. At binayo ang kanyang dibdib at sinabi, Panginoon, makasalanan ako. Hindi ako karapat-dapat humarap sa iyo. Ganyan ang pagsisisi. May kababaang loob. May tapat na pagtanggap ng pagkakasala at papatawarin tayo.